Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na ho natin ang mga salot sa lipunan. Yun dapat hindi na ho makaulit. At dahil alam naman po natin nagkakalat lang ho sa Congress o kung hindi naman sa Congress ay sa Senado. Alam nyo po mga kababayan, matindi po ang banat po ni VP Sara Duterte dito sa isa na namang congressman na si Congressman Santo Papa. Ay, hindi pala Santo Papa, Santo Mama pala, Santo Mama. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit tila Santo Mama ho ito isan to. Ang lupit po nito mga kababayan. Panoorin po natin mamaya itong kanyang ginawa. Pero bago yan, bigyan muna natin ng konteksto. At ito na naman po si VP Sara Duterte. Nagpunta po siya sa isang lugar diyan sa, I think it's Batangas. At nangampanya ng Duterte. At meron din po siyang ikinampanyang congressman na kandidato, di ba? At meron po siyang sinabi doon sa isang congresswoman na kalaban nito. Panoorin po natin Naku, wag ho kayong kukurap dahil napakatindi ho ng binitawan ni VP Sara Duterte dito pasok, madam. Yung tipo ng tao na nagkamali tayo. Parang tayo daw yung tipo ng tao nagkamali tayo, di ba? Nagkamali. Aminado naman lagi dyan si VP Sara Duterte. Na piniling representante ng ating distrito. Ayun. Di po ba yung asawa ay may rape case? Naku po, yung asawa daw ay may rape case. Ako ito sa akin lamang po ito kung siguro ako may asawa akong may kaso ng rape. Naku po. Iiwan ko yan. Totoo. Hindi, syempre, tayo lalaki, di ba? Alam naman natin, laging binibintang sa lalaki yan Pero kung kayo po ba, may kaso kunwari yung inyong asawa na isang kaso ng rape. Alam nyo, hindi ko kasi yan hindi mo maitatago itong sinasabi na ito dahil si VP Sara po Duterte ay mismong witness, ika nga. Parte po siya doon sa kinakaharap na kaso nitong itong congresswoman na ito, yung kanyang asawa. So involved po, kaya meron pong kahit, alam mo yun, hindi natin masasabing fake news yan kasi involved siya Parte ho yung kanyang asawa din ni VP Sara Duterte. Pasok. Lumapit daw siya sa asawa niya na isang abogado. Pasensya na sa audio Sinubukan natin yung best natin makakuha ng edit na maayos hindi talaga natin makakuha. Kaya nung inedit ko po ito medyo naayos naman pero may mga hindi pa rin maintindihan words. Kailangan na buhay. Alam mo, naghahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. So naghahanap buhay lang daw sila ng asawa niya. Yung asawa niya na si Attorney Mans Carpio, isa hong abogado. Nilapitan daw po nitong congresswoman na ito at humihingi ng tulong dahil yung kanyang asawa ay kinasuhan ng rape. Yun po ang kwento niyan. Okay? Ulitin ko. Yung asawa ni congresswoman, kinasuhan ng rape. So kung si congresswoman, hindi ko alam kung congresswoman na siya at that time, lumapit kay VP Sara at humingi ng tulong doon sa asawa ni VP Sara Duterte na abogado. Siguro, alam naman natin, si VP Sara Duterte matagal nang naging mayor at kung panahon naman na mayor ang kanyang ama, vice mayor siya. So hindi niya magagampanan ng pagiging abogado nito congresswoman na ito. So yung asawa ngayon ang naging abogado nung asawa ni congresswoman. Naghahanap buhay. Sige, taklapin natin ito. Dahil naghahanap buhay yung asawa, sige, tanggapin natin ito. Tapos na ang kaso. Tapos na. Ng 8 million. Magbayad ka na ng 8 million. Kasi tapos na yung kaso.
Mga kababae, baka magtaka kayo, bakit naman ganyan kalaki? Eh, ganyan, malaki ho talaga. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kahit po ako namulat po ako sa ganyan, kahit ito nga sinasabi ni Pastor Kibuloy, marami talaga ang nakukulong dahil lang walang abogado. Eh, hindi naman siya nangaano tayo sa PAW ha, pero meron na ako mga inilapit sa PAW, pero naku po, pasensya na ha, pero tatamad-tamad ho. Marami, karamihan doon. Bakit? Eh siyempre, ang nagpapasahod sa kanila, gobyerno. Eh, hindi naman ganun katulad ng kasintaas pag nagpa-private lawyer ka. Eh, sa private lawyer lang po, acceptance fee lang napakataas na. At nasa kontrata naman po yan. Hindi lang po yung acceptance fee. Bawat attend ng isang abogado, bawat pagsama sa'yo, bawat pagsulat ng papel, alam mo ba, bawat nga yung counter affidavit, gagawa ka. Ang singilan dyan per page. Ganong kalupit. Kaya nga, marami talaga nakukulong na, sige na, ikulong nyo na lang kami. O kaya naman, hinahayaan na lang dahil wala magagawa eh. Walang pera. So, dumidepende sa PAW. Eh, minsan tamad ho. Minsan nung naman. Ewan ko kung minsan nung madalas. Tatamad-tamad do. Eh, kaya ako nakukulong. Ito yung sinasabi ni VP Sara Duterte naman dito. Eh, private lawyer po. At sigurado naman po ako, matikas po yung asawa nito. Kaya ganyang kalaki ang inabot nung, matindi pa naman. Rape case pa naman ito. Tandaan ninyo ha, mahabang proseso yan. Dadaan yan sa Regional Trial Court, sa CA, at even sa Supreme Court. So napakaraming, kasi baka nagtataka iba bakit 8 million. Napakarami yung aatenan na hearing yan. Napakarami yung gagawing papel niyan. Sobrang tindi yung paghihirap yan. Kaya naman umabot sa ganyang amount. Ang tanong, binayaran ba? Sana pala, pinabayaan nyo na lang makulong. Ilang beses, siningil, na hindi na bayad. Ilang beses siningil na hindi nagbayad. Grabe. Naalala ko tuloy may mga utang sa akin. Hayop. Nasunugan. Binagyo. Nagkasakit. Ang buong pamilya. Utang ng utang. Wala problema eh. Sige, pagka meron naman tayo, bakit hindi? Ngayon wala na talaga ako. Nasaid na ako. Baka mamaya may mga mag-message yan. Nangungutang kami banat ba? Wala na, said na. Ang kakautang lang ni J. Guevara. Ang bira ito si J. Guevara, pati ko binibiktima. Huwag kayong mag-alala mga kababayan ha. Paki-message na lang siya. Hoy, bayaran mo yung utang mo kay Banat Bay ha. Mahiya ka pag di mo binayaran niya, babanatan ka daw niya, animal ka araw-araw. Atalay. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Nako, grabe ho. Mantakin mo, tinatakbuhan ng utang. Ilang beses daw siningil, hindi po nagbabayad, so tinatakbuhan yung utang. Nako po, bakit gayaan? Okay, alam ko, pag-aagin din ako, dumaan din ako sa practice, hindi na nakakabayad lahat. Kung sasabihin niyan, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Ayan. Alam mo, ito ang pinaka-importante sa mga nangungutang ha. Usapang utang to. Utang na nyo, naiinirta ako dyan eh. Sorry nakaka-relate ako sobra sa mga nangungutang eh. Ilang beses ko in-status hayop, ayaw magbayad po. Nanggigigil ako eh. Nanggigigil ako sa mga nangungutang eh. Sabi nga ni VP Sara Duterte, normal naman kasi magkautang lalo na pag sobrang laki na yung inabot ng bill. But at least, 'di ba? Inuunti-unti mo, nag-e-effort ka. Ma'am, pasensya na, ito muna, 50,000, 100,000. Kasi yung effort, it matters so much na ibig sabihin, hindi mo tatakbuhan yung utang mo. Panay ang post mo, hanimal ka, post ka ng post, nasa bakasyon ka, nasa Amerika ka, nasa ganito ka, nag-golf ka.
May ano ka, tawag doon? May iPhone ka. Panay ang bakasyon mo. Ano ka, pokpok? May utang ka. Wala kang trabaho, pero lagi kang nagbabakasyon. Ano ka, pokpok? Ina mo ka, hayop ka? Yung utang mo hindi mo na binayaran? Meron namang isa dyan, may negosyo. Wala akong tinutukoy dito, ha? May negosyo, tapos panay ang ibang bansa. Pero yung pinuhunan mo sa lintik mo negosyo, inutang mo, hindi mo walang bayaran. Animal ang pagmamalaki mo, kasama mo mga big artists. Pero yung inutangan mong artist, di mo malang binayaran, kaya ka napunta dyan, animal kang putang ina ka. Sorry naman. Sorry. Medyo nadadala ako dito kay Bibi Sara Duterte. Sorry naman. Patawarin nyo na po ako, ha. Nakakainit lang talaga ng ulo, may mga utang. Alam ko, marami sa inyo nakaka-relate. Oh, di ba? Itaas nyo ang kamay nyo, wag kayong pa magpanggap diyan. Marami sa inyo nakaka-relate. It's either kayo yung nautangan o kayo yung nang utang, animal kayo. Hindi, totoo. Sino dito ang mga inutangan? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Pakitaas na rin yung paa pagka pwede. Di ba? Sino dito inutangan? O, sino ngayon dito ang nangutang? Ito'y isang paalala sa'yo. Kung napanood mo ito at nangutang ka, isang paalala sa ito na magbayad ka naman kahit konti. Unti-untiin mo kahit tigpipiso, at least may effort. Okay? Ay, ito'y hindi aksidenteng napanood mo, animal ka. Magbayad ka, okay? Galit na galit ka dito sa video na ito kasi yung politiko nangutang, ikaw rin naman pala nangutang. So please lang, parang awa mo na. O kayo, kung hindi nyo pa alam, baka naman pwedeng isipin nyo na ngayon kung may pinag-utangan kayo, kinalimutan nyo lang. Okay? O, sige. Tuloy. Pag nagkapera ako sa bupunod, magbibigay ko ako. Susunod na buwan ko, ito 3 bote ko. Doon ako po na ngayon. Hindi talaga eh. Hindi talaga. Nakaka-relate talaga ako. Ang ganda ng paliwanag ni Bibi Sara Duterte dito. Kahit man lang unti-unti, isang buwan, pagkatapos susunod na buwan, yung effort lang na, huwag ka mag-alala, hindi kita tatakasan ito, bayad. Piso, 2 piso, 3 piso, 5 piso, hanggang umabot ng 8 million. Diba? Hindi talaga, sabi ni Bibi Sara Duterte. Hindi talaga. Ito pa, matindi. Kunwari, walang nangyari. Ayop. I can relate talaga. Yung parang walang nangyari. Ang saya-saya sa Facebook. Panay ang post. Panay ang post ng mga pinagpala. Thank you, Lord. May pa ganun-ganun pang post. Anong thank you, Lord? Lord Byron. Okay, pangalan ko nga pala yun. Thank you, Lord. Thank you for the blessing. Yan ang hayop ka. Blessing sa akin galing yan. Magbayad ka naman, animal ka. Di ba? Tuloy. Tapos, nakikita ko, kanya. Tapos makikita daw niya namimigay ng pera. Ito ba yon? Yan. Habang piniplay natin yan. Tapos, nakikita ko. Hindi po pala ako naglagay ng text na yan, ha? Na-download ko lang yan. Mali pa spelling nung naglagay ng text. Lagyan mo naman ng NG. Ng N pala, congressman o kaya congresswoman. Importante dito, yung sinasabi ni Bibi Sara Duterte, etong si Santo Mama. Alam mo, dun sa crowd yan, ang lakas ng tawanan dyan eh. Hayop na congresswoman to.
Gusto ata mag-isang tumama nito eh. Dapat ito, alam mo, ito dapat nang din-disqualify eh, di ba? Hindi, kasi kahit saan mong angulo, kasi sabihin na natin, baka magpalusot yan eh. Hindi naman nangyari yan during the campaign. Malamang, alam mo yan ang pupunto nila eh. Ayan ang kanilang kahit naka-campaign t-shirt siya ha, malamang sa malamang, yan ang i-defend nila. Wala pa namang campaign, di pa naman start ng campaign period, so okay lang. But still, mali pa rin po yan, di ba? Epal pa rin po yan. Anong pinamimigay mo? Di ba? Ayuda. O sige, ayuda. Bakit kailangan kang pumapil? Di ba dapat ang nagbibigay niyan yung national government? Hindi mo trabaho yan. Hindi lang sobrang epal niyan. Pero alam ko naman ha, pag titingnan natin, di ba, naalala niyo yung anti-epal law na ni Miriam Defensor? Alam ko, batas na yun eh. Tignan natin, wait lang ha. Chotomate ko dasay, ha? Wait. Anti-epal law when it was passed, ED. O, yan. Ayan. Republic Act number 10924 is commonly mistaken as anti-epal law, but to clarify. O, ayan. Ayan yung mga kaepalan. O, ayan. House Bill number 1799. It was filed in 2010, passed in the House ng 2012. So, however, 2016, ayan, tama, Pati si Pangulong Duterte issued a strong anti-epal directive. Di ba? So, ibig sabihin, batas din po yan. Yung ganyang kaepalan. Although the anti-epal law, just to be clear ha, para hindi tayo ma-misquote ng iba dyan, ito yung tungkol sa paglalagay ng yung paglalagay ng pangalan and faces on government-funded projects. Okay? Kaya nga actually, this is worse. Bakit? Yung anti-epal law, which is yung tinatawag nating Republic Act 10924, ang nilalagay doon ay yung bawal kang ilagay mo yung mukha mo sa mga proyekto ng gobyerno. Okay. Ano ang espiritu ng batas na yun? Which is, dapat ang proyekto ng gobyerno ay para lamang po sa bawat Pilipino at hindi mo dapat gamitin yan para ma-promote ka. Okay? Dahil hindi mo pera yan ng taong bayan, tax galing yan. Di ba? So, how much more ito? Ito'y isang proyekto ng ating gobyerno, ang ayuda, IX, TUPAD, whatsoever. Any form of ayuda is a project from the government. Mas malala ito. Hindi lang picture niya nilagay. Pati yung kamay niya ipinato. Gago! Di ba? Kanya-kanyang kaipalan na yung iba namimigay na nga lang eh, di ba? Inaabot. O yun, epal na yun. Ito, mas pinakamatinding kaipalan. Ito ang reyna ng epal. Mantakin mo talaga binabasbasan niya. Kaya tuloy si BP Sara Duterte dito. Talagang Pagkakalak na naman mo na ng utang mo. Bago ka bumasbas, magbayad ka muna ng utang mo. Magbayad ka, bigay ka ng bigay sa ibang tao, hindi ka papalabayad ng utang. Hindi mo naman kali. Alam mo, Alam mo, pag narinig yung original nito, yung mga tao nagtatawanan eh. Ewan ko na lang sa inyo dyan sa mga taga Batangas pambira kayo. Pag yan, ibinoto nyo pa. Ang tanga niya ninyo. Ilan masasabi ko sa inyo, kung saan man disandali, tingnan nga natin kung anong distrito nito ni Congressman Luis Tre. Ayan, Congresswoman Luis, hindi. Tama. Luis Tro. Ayan. Batangas 2nd District, ha?
Pag ito ibinoto nyo pa, mga taga Batangas, 2nd District, kung ito iboboto ninyo, ang laki ninyong mga tanga. Pasensya na po, masakit pakinggan. Pero, mantakin mo, pera ninyo yan, tax ng bayan yan. Ano to, binabasbasan pa? Anong klaseng kalokohan to? Pari ba yan? Santo Mama ba yan? Ganyang kaepal yung congresswoman ninyo, iboboto nyo? Ang laki ninyong Hindi sorry po pasensya na mga taga, wag nyo namang iboto na ulito. Siguro noong una nabudol tayo, walang problema. Hindi kasi nailabas ho ito. Diba? Ibig sabihin, hindi po ito naibulgar. Diba? Pero ito, ngayon, binubulgar na ni BP Sara Duterte, etong ganitong klase ng congresswoman nyo, pag nagpabudol pa kayo, ewan ko na lang. Ewan ko na lang talaga. Yeah? Pag nagpabudol pa kayo, ewan ko na lang talaga. Tuloy. Ako ang ina, ako ang pare. Ako ang pare. Ako ang pare. Ako ang ninang? Ninang ba yun? Naglaw. Ako ang ninang, ako ang pare. Ako ang ninang, ako ang pare. Bakit sa'yo tumatakbo sa hindi na babayan ng utang? Yan. Bora! Yan. Pinagin natin. Nagkamali tayo ng pilit ng presidente. Nakalitin tayo ng pilit. Hindi natin magkita yung harap natin. Oo. Diba? Diba? Nagkamali na kayo ng sabi niya, pili ng presidente. Nagkamali pa tayo ng pili ng congressman o ng representante ninyo diyan sa Batangas 2nd District. Kaya ako, eto mga kababayan, ang ikinampanya po ni BP Sara Duterte diyan ay walang iba. Sandali, tingnan natin para sigurado tayo. Parang BP Sara campaign against Luis Tro. Ayan. Okay. Si Abu. Ayan. Ang kinakampanya ngayon niya dyan ay si Abu po. Ha? So, sino ba ito? Si Abu. Si Abu, ayan. Si Congressman Abu. Ayan. Ang ikinakampanya niya ay si Raneo Abu. So mga kababayan, mas mabuti pa yun na lang ang inyong iboto dyan, di ba? Ayan po ang, so mas mabuti yan as, okay? Ito, sandali, tingnan natin. Si Pitch yan, tama, okay. So si Batangas lawmaker Raneo Abu. So, mga kababayan sa District 2 ng Batangas, okay, ay sana po ang ating pong iboto po ay si Raneo Abu. Okay, yan po ang ginampanya ng ating Vice President Sara Duterte. So, lahat ng mga Duterte supporter dyan, si Abu po, Abu. Tandaan, dalihong tanda niya. Mas mahirap tandaan yung Luis Tro. Si Santo Mama, wag nyo na iboto si Santo Mama, ha? Si si Abu ang inyong iboto. Okay? Hindi kasi alam nyo, mga kababayan, ito, maintindihan ko kung tayo ay nabudol at nagkamali. Maintindihan ko kasi talaga naman nagkakamali tao eh. Pero yung nakikita mo na during the campaign, kung ano ginagawa nito mga ito, at inulit mo pa rin yung pagboto at pampabudol, abay, pambihirang buhay rin. May tawag na ho dyan, ha? Ayoko na sabihin, pero wag naman paulit-ulit ang pampabudol. So this time, bumoto na tayo. Hindi kasi alam mo, isa pang halimbawa nito. Eto ha, dito sa, sa Taguig, meron isang tumatakbo dyan na sobrang yabang. Yung sobrang yabang na yan, ito yung feeling entitled na congresswoman na binastos din si BP Sara Duterte.
Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo na itong tao na ito actually ay nakasuhan. Bakit to? Ito, papakita ko lang yung kaso nila. Ayan, no? Etong si Abby Binay at si Pami Zamora sinampahan ng reklamo sa COMELEC. Nakasuhan, no? Bakit to? Kasi itong dalawan to, magkalahiho ito eh. Magkapareho sila ng klase ng pagkatao. Okay? Papakita ko sa inyo para maintindihan ninyo kung bakit ko sinasabi ito. Kasi nga ho, ito yung mga galit sa mga Duterte. Ito po yung mga lumalaban sa mga Duterte na ibubunyag natin ngayon ang kalokohan at katarantaduhang ginagawa nila. Ipakikita ho natin. Ito yung speech kung bakit sinampahan sila ng kaso. Ito po yung speech nila. Ipakikita ko lang sa inyo. Kaya tayo po ay nagdesisyon na tumakbo po sa Senado dahil dadalhin po natin ang laban sa Senado. So, ang konteksto nito mga kababayan, eto si Abby Binay nangangampanya sa Taguig. Okay? Kung saan yung EMBO na ang nagdesisyon na ay Supreme Court. At sinabi na po ng Supreme Court na sa Taguig yan. Diyan siya ngayon nagpunta at nangangampanya. Pinapanood ko na to sa inyo isang araw eh. At ang sinasabi niya, kaya siya tatakbo ng Senado para daw i-represent yung Makati. Mukhang nagkakamali ho ata siya ng tinatakbuhan. Kung ganun pala ang gusto niya, sana district congressman o congresswoman o district representative ang kanyang takbuhan. Kasi you're representing a district. Ang tinatakbuhan mo Senado. Senado, ang concern niya national. Hindi naman po distrito. So sobrang sablay. Ibig sabihin tumatakbo ka lang dyan kasi may hidden agenda ka. Makati lang. Abay mga kababayan, ako'y nananawagan sa inyo sa buong national. Etong isan to, ang concern lang niya Makati. Bakit niyo iboboto to si Abby Binay? Makati lang pala eh. Mga taga Makati na lang bumoto sa kanya. Sa katunayan niya, nagkakagulo pa sila nung kapatid niya eh. Yung kapatid niya na senador, ngayon tumatakbong mayor. Hindi ayaw ayaw nito mawala sa kapangyarihan, kaya niya pinatakbo yung asawa niya. Tapos pamantakin mo, nilagay ba naman ng AKA dun sa COMELEC, dinagdagan niya ng pangalan na Abby kasi hindi nga naman kilala yung asawa niya, nilagay niya pa talaga yung pangalan niyang Abby. Ganon sila ewan ko kung anong tawag mo dyan, walang delikadesa, walang honor eh. Mantakin mo, nag-aaway sila ngayon doon dahil tumatakbo si Abby Binay, yung asawa niya, at saka si Dancy Binay na senador. Ang nangyari kasi, hindi na pwedeng, I think, hindi na pwedeng tumakbo si Nancy Binay. Kailangan niya na magpahinga for Senate kasi may certain period lang yan eh. Dapat pahinga ka muna. So ang ginawa niya, tumakbo na lang siya na mayor. Ibig sabihin, ayaw din mawala sa posisyon. Ito naman si Abby Binay, tapos na rin siya ng 9 years. Kasi 3 term ng pagiging mayor, 3 term na 3 years, so 9 years. Tapos na rin siya. Ayaw din bumitaw sa posisyon. Masyado ng lulong. Lulong sa kapangyarihan. Kaya na lang, tumakbo po siyang senador. Ibig sabihin hindi ang dahilan niya ay gusto niya magsilbi sa taong bayan. Ang dahilan niya ay kailangan niya lang ma-maintain yung power. At ito nga po yung power na sinasabi na kaya nga niya binobola itong mga taga Makati para actually mga taga-Taguig na ngayon yan para po para alam mo yon, para lang i-represent ang Makati. Nakakaya, di ba ho? Yan ang dahilan mo para ka tumakbo sa being senador? Kasi di naman pwede siya lang nasa Senado, di ba? Oo. So yan ang motibo niya kasi siya lang daw nasa Senado. Sino yon? Si Peter Cayetano, si Alan Peter Cayetano. Kahit dalawa pa sila. Dahil dalawa pa sila, si Pia Cayetano. So sa madaling salita, tumatakbo siya dahil inggit. O kaya tumatakbo siya dahil lang gusto niya na may power din sila.
Power lang talaga eh. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit anti-Duterte ito. Kaya natin yan. Kaya yan! Para talagang demonyo. Kaya natin yan! Yeah. Ewan ko nga ba mga politiko ngayon? Dahil ang magiging kasama, kasangga, kaibigan po natin na kailangan po natin na may counterpart ako sa Kongreso ay ang isang Pami Zamora. Ayan, pinopromote niya na si Pami Zamora. Bakit? Okay ba? Okay? Ha? Si Pami Zamora po ay aking kinakapatid. Ayo, kinakapatid. Kaya naman pala. So mamaya po, magsasalita po si Kong Pami. Papakitaan niya kayo ng mga limpak-limpak ng pera dahil marami siyang pondo. Yari ka, Pami. Papakitaan niya kayo ng maraming pera? Kasi marami siyang pondo. Bakit kaya marami siyang pondo? Bakit limpak-limpak ang salapi niya? Ako alam ko kung bakit. Sa tingin ko ito'y aking opinion lamang. Sa tingin ko kaya malaki ang kanyang pera, limpak-limpak ang kanyang pondo. Hindi po ako nagsabi Iyong kumare, yung kinakapatid mo, ay dahil siguro dito. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Would you like to comment on that? Then why didn't she run? Ayan na, ito na yung medyo may pagka-condescending na bastos. Bakit di siya tumakbo? Ganun eh. Why siya? Ugali nito parang spoiled brat eh. If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. Hirap na ba magsalita, ate? Huwag kang mag-alala, alam ko yan. Ganyan si Dada. Hoy! Ang ayos-ayos magsalita ni Dada. Dada, kamag-anak mo ba ito? Pasosyal kasi masyado. Tagalogin mo yan, te. You know, I mean... 2025 na eh. 2025 eh. Di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan. Ngayon mo sasabihin yan? Di sana tumakbo siya. Presidency, kita naman nating lahat sa history, destiny yan. Kung talagang para sa kanya yon, then dapat para sa kanya yon. Ganyan po kabastos ito. Sorry. Kasi, di ba, what was that statement for? Then she should have filed to be president, to run for president, but she didn't. She filed to run for vice president, and now she's our vice president. So, that's what it is. That's what it is. Yun siya. Yun siya. That's what it is. Pasosyal kasi, te. Eto po mga kababayan, pinapakita ko lang sa inyo. Isa ho ito sa mga bataan. Kasi ito yung time na dinidinig po yung kanilang pagbibintang diyan sa kamera. Kung matatandaan ninyo yung pinamumunuan ni Chua. Ito po yung time na yun eh. At lagi sila nagpapapresko, nagpapakwit yung mga ito. Kasi baka dahil sa pondo. Hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung ito ba ang dahilan kung bakit maraming pondo si ating. Hindi, sa tingin ninyo, ito ba ang dahilan? Kasi ang bali-balita ito sa kamera. Sa totoo lang, hindi po, ang nagsabi po sa akin ito, mga congressman,
kailangan sumipsip ka, bumanat ka kay BP Sara Duterte kung gusto mo ng pondo. Tapos naalala ko yung sinabi ni Abby Binay. Eto, maraming pera at maraming pondo. So naalala ko yun. Naalala ko tuloy ito. Sabi ko, hindi kaya totoo yung sinasabi ng iba? Mga kongresista natin, sinasabi nila na maraming pondo pagbabanat ka kay BP Sara Duterte. Gago! Ano sa tingin ninyo mga kababayan, yung kaya ang dahilan kung bakit maraming pondo ito si Zamora? Ang tanong, asan yun? Kaya ka tuloy na dedemanda, te. Ayan, kaya ka na dedemanda. Apple na lang kulang. Hindi, kaya ka tuloy na dedemanda eh. Kasi, etong si Abby Binay, pinagsasabi niya pa na, ito, maraming pera ito. May pondo kayo. Ay, may maraming pondo ito. Ito. Kaya tayo po ay nagdesisyon na tumakbo po sa Senado. Dahil, kaya natin yan. Dahil ang magiging kasama Kongreso ay ang isang Pami Zamora. Okay ba? Okay? Ha? Si Pami Zamora po ay aking kinakapatid. Ha? So mamaya po, magsasalita po si Kong Pami. Papakitaan niya kayo ng mga limpak-limpak ng pera. Dahil marami siyang pondo. Yari ka, Pami. So, papakitaan niya kayo ng maraming pera. Ay, naku po. Don't tell me na hindi pang-aakit yan. Kasi ang pang-aakit po ang datingan yan, di ba? Ang tanong, may gagawin kaya ang Comelec? Hindi kasi, ito sorry, in fairness meron silang mga pinapatawag. Pero ang mabilis na aksyon nila ay yung disqualification nung kalaban ni Romualdez. Pero yung issue nga, di ba? Yung issue kay kay Mayor, ano ang pangalan nun? Mayor Digamo, di ba? Na tumatakbo, I think, di ko lang sure kung tama ito it's either 2 or 3. Basta mayor siya ng 2, tumatakbo siyang congresswoman ng 3, District 3. Hindi po pwede yun. Kasi mayor ka eh. Kung gusto mo sanang tumakbo ka ng District 3, di sana hindi ka mayor ng District 2. Di ba ho? So ibig sabihin meron talagang problema po doon. Di ba? So sana po mga kababayan, tingnan ho natin. Talaga, bantayan natin tong Comelec. Mukhang merong problema dito sa Comelec eh. Diba? Kung sino lang yung kalaban, doon lang mabilis umaksyon. Yung pagpapatawag, naintindihan ko yan. Pero yung bilis ng aksyon, naku po. Diba yung aksyon aksyon ng decision. Ang dami pa pong pending na dapat dinidisqualify. Kasama na po dyan yung kay Mayor Digamo, diba? Dapat dinisqualify na yan. Pinag-usapan na natin yan dito, bakit hindi? Ewan natin. Eto na naman, di ba? Etong si Congressman Zamora, Congresswoman Zamora, at saka itong si Abby Binay, yan, lantaran na nang-aakit ng pera. Maraming pera yan. Maraming pondo yan. Hindi pala marami, papakitaan kayo ng pera niyan. At maraming pondo yan. Ayan po ay caught on video. Alam nyo mga kababayan, nakakalungkot lang po. Dahil lantaran ngayon ng mga ganyang klaseng statement na tila, ewan ko kung nagbibingi-bingihan ba ang Comelec. Pero gayon pa man, alam nyo mga kababayan, nasa kamay nyo naman yan eh. Tanggapin nyo yung pera, pero wag nyo iboto. Ipaalala ko lang sa inyo kung bakit ko nasabing anti-Duterte itong mga Binay. Alam nyo, bago pumasok si PRRD at umangat, ang number 1 na noon
ay si Binay, yung kanilang tatay. Kasabayan niya yan, sila Marrojas eh. Kasi kung makikita ninyo sa kasaysayan, laging ganon. Laging yung oposisyon ang nananalo. Bakit? Kasi frustrated doon sa administrasyon na nakaupo. Kaya at that time, grabe ho, ang laki ng lamang ni Binay nun. Number 1 si Binay nun. As in, siya na po yung siya na po talaga yung alam mo yun, pero pumasok si Pangulong Duterte sa eksena. And kita nyo naman ang pag-angat niya during the campaign. And alam naman natin, tinalo niya po si Binay. Kaya talagang matindi po ang nitong bitterness na mga Binay sa mga Duterte. Malupit po talaga ang kanilang bitterness. Kaya nga kita nyo to, ito si kaya pala madaldal tong si Zamora. Kinakapatid pala ng mga Binay. O, di ba? Diyan pala makikita nyo na talagang, kaya pala maingay itong Zamora na to. Kasi nga, kinakapatid ng mga Binay. Ang mga Binay, galit nga sa mga Duterte. Ganyan no Kasi yung pangarap nilang maging presidente, yung tatay nila, hindi natupad. So ngayon, gumaganti na lang sa mga anak. At eto na nga, gumaganti na. Di ba? So, sino ho yung nambastos kay BP Sara Duterte? Talaga nagpapapress con pa. Baka sabihin nyo hindi binastos ng personal. Nambastos in a sense na tinan nyo naman ng pagsagot. Di ba? Hindi condescending. It is what it is. Mga ganun-ganun pa. Tumitirik pa yung mga mata. Kala mo merong kasi nga, po ni Binay. Kaya mga kababayan, ako po nananawagan sa inyo, Ako nananawagan po sa inyo. Sana naman, wag po natin iboto to si Binay, si Abby Binay sa Senado. Yan ay sigurado tayo, hindi yan magsi-second thought na i-impeach si BP Sara Duterte. Ito na nga lang niyang yung kanyang kinakapatid, ang daldal na against BP Sara Duterte. Huwag na rin po natin iboto yan si Zamora. Alam mo naman si Zamora. Ewan ko ba? Obvious naman ang galawan nila anyway, maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na ating video. Don't forget to subscribe and follow and share, like, everything. Kung ano mapindot nyo dyan, pindutin nyo na. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.